Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Una sa lahat, pagpasyensyahan nyo na po, ngayon lang tayo nakapag-update. Maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. So pag-usapan lang ho natin, itong kahapon ho ito na pagtatanong nito ni Senator Judge Robin Padilla. Alam naman po natin kung hanggang saan lang talaga ang kakayahan ng mayroong utak ito si Robin Padilla. At ito ho ang hindi nawawala ang kanyang mga katanungan every time ho na magtatanong siya sa isang witness. So ito naman kahapon mga ka-action, mga kakamping, ito nga ho, natawa ako nang napanood ko ho ito. Pero sorry Senator Robin Padilla ha, kung ito ho ang observation ko sa'yo. Bago ho natin panoorin ang kanyang video, sasabihin ko na ho kung anong observation ko kay Senator Robin Padilla. Wala ka namang katanungan na nahihirapan ang witness. Baka ikaw ang nahihirapan kung ano ho ang itatanong mo sa witness, kasi nga alam namin kung hanggang saan lang ang kaalaman na mayroong utak ka. Sorry po sa words ha, pero yan po ang observation namin. Observation ko. Eto mga ka-action, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka eh. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware doon. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware doon po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Narinig nyo ang sinabi ni Robin Padilla? Hindi niya daw pahihirapan ang witness kasi magkababayan daw ho sila. Hindi ko alam kung saan ba talaga ito nakaano si Robin Padilla. Kasi ang witness kung saan, taga doon din ho siya. Alam naman ho natin na Tubong Dait, ano ho ito, Camarines Norte o Sorbayon. Ngayon, taga Baguio yung tinatanong niya na witness, taga doon din ho siya. Dahil sa magkababayan ho sila, hindi niya na daw pahihirapan. Hindi mo pahihirapan o ikaw ang nahihirapan kung ano ho ang itatanong mo? Ang witness ay kaya kang sagutin sa anumang mga katanungan mo. Huwag mo na kaming papaniwalain na huwag mong pahirapan. Bakit pinapayagan siya ng presiding officer na si Chis Escudero? 'Di ba? Na ganito ang sasabihin niya na
perkit kababayan, hindi niya na papahirapan ng tanong. Oo. Tama ba yun? 'Di ba? Parang nagkakaroon ng bias. 'Di ba? 'Di ba mga ka-action? Nagets nyo? Nahalata nyo din ba yan? Bakit hindi pinagsasabihan o hinayaan lang ng presiding officer na si Chis Escudero? 'Di ba? Pero alam naman po natin, kailan ba ito nagtanong si Robin Padilla sa mga witness dyan na nahihirapan ang witness sumagot? 'Di ba? Hindi naman mahirap ang kanyang katanungan. Una-una ang mga katanungan niya, kung saan nakatira, kung saan nag-graduate, anong pinag-graduatean. Ibuti nga ngayon, hindi niya na tinanong kung nakapunta ng farm, kung nakaikot ng bundok. 'Di ba? Oo. At isa pa, Senator Robin Padilla, no? Hindi naman bawal ang magtatanong, hindi naman bawal ang magkwento sa isang witness, pero inaasahan ng taong bayan, na sana umiwas kayo na magkwento para, kumbaga maiwasan yung pagkiling o pagpabor, 'di ba? Para mapanatili ho ang integridad ng paglilitis. Kayo na mismo sana isipin nyo para hindi kayo mapagdudahan ng taong bayan na kayo ay may kinikilingan, dapat iwasan nyo ho ang magkwento. Kung kayo ho ay may itatanong sa isang witness, dapat related lang ho sa naging trabaho ng witness. Kahit ano pa ang kwento mo dyan, hindi naman law enforcement yung witness, COA audit po yan. 'Di ba? Ginawa mo ng law enforcement yan dahil nagkwento ka ng kung ano-anong mga nakaraan. 'Di ba? Kaya pinagsasabihan ka na lang ng mga taong bayan sa social media na BO-BO dahil ikaw mismo ang gumagawa ng cause kung bakit ka pagdudahan ng taong bayan na ikaw ay isang bias. 'Di ba? Senator judge ka, dapat magtanong ka lang ng related sa mga hindi yung kwento ng mga panahon ni Kupong-Kupong, ano bang alam dyan ng COA audit. Sila ay nag-a-audit lang ng ng confidential fund ng bayan at alam nila kung saan ba ito gagastusin, di ba? Hindi yung kwento ka ng kwento na walang kwenta, kaya ka pinagtatawanan sa social media. Huwag ka na magparaano, kumbaga ito si Robin Padilla, lang to? Pabida-bida. Mima lang, may masabi lang ba? Wala naman ka ano-ano yung mga tanong, Sus Maria Josep. Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.